At sa puntong ito ng ating balitaan, kapiling na natin sa ating linya ng komunikasyon live via Zoom ang Chairman ng Commission on Elections, Chairman George Erwin Garcia. Welcome sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Everly Rico. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Chairman. Magandang umaga po, Bombo Dennis at Bombo Ever, at magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Ito, direktahang tanong, paano po ba ninyo natuklasan yung 100 million pesos na bribe? Sabi nga ng nabasa natin ay bribe it to win it na modus para doon sa mga kandidato o kakandidato sa 2025 midterm elections, Mr. Chairman. Alam niyo po, Bombo Dennis, yan bagay na yan, hindi na yan bago. Kahit nung tayo nagpa-practice ilang elections na, lagi na lang merong kliyente ko magsasabi, meron kasi attorney na nag-o-offer sa amin ng ganito Huwag na tayo magkampanya, sure win na tayo at gagawa ng paraan. Talaga namang hindi nagbabago ang presyo, 50, 70, 100 million, lalo na pagka-posisyon ng governor. At nagtaka tayo at itong hindi pa nga tayo nag-a-award, bigla na lang may mga umiikot-ikot na daw. Report yan sa atin sa field ng mga ganyang klase nag-o-offer at sinasabi na yun nga, kayang-kayang panalunin, may kausap sa COMELEC, may kausap sa Information Technology Department ng COMELEC, taga-COMELEC daw sila, dati daw silang taga-COMELEC, at the same time, sure na sure, kausap na raw nila yung ating provider. Wala pa nga tayo na-award nung nakaraang 2 linggo, pagkatapos kausap na yung provider. So, yan po mga ganyan, Bombo Dennis, nakakatuwa man, subalit nakakangit-ngit din, sapagkat yan po ay mga tahasang panlilinlang, panluloko, panggagansyo sa ating pong mga kandidato na siyempre, yung iba naman, bakit ba naman biglang bumibigay? At ang strategy pa, Bombo Dennis, na mga yan, nagpapa-initial payment o down. Kasi kailangan daw kesihod ang kinakailangan bumili ng ganito, kinakailangan may bibiling makina or whatever, at pagkatapos ang balanse later na lang daw. Isipin mo kung siningil ka ng 100 million, nagpa-down ka halimbawa ng 20 million, at biglang nawala ang mga yan, paano mo pa mababawi yung 20 million na na-down mo? Kaya again, ingat po sa ating mga kababayang kandidato. Okay, sabi nga Mr. Chairman, in order to remove the clouds of doubts and crystallize the issue, nagsagawa na rin ba kayo ng internal investigation dyan sa mga tauhan ninyo sa COMELEC para kahit papaano ma-check or yung katay-up ng COMELEC o kung sino dyan sa, lalo na yung technical team ng poll body, Mr. Chairman? Sir Dennis at Bombo Dennis, sa totoo lang, hindi naman talaga kinakailangan magpagkaroon ka ng internal investigation. Ongoing naman lagi yung ganyan. Part siya ng ating cleansing process dito sa komisyon. Pero ang katotohanan, napaka-unfair sa aming pong mga Information and Technology Department personnel at mga taga-COMELEC na rin in general na may mga ganyang klaseng mga gagamitin, sasabihin, simpleng-simple lang po, hanapan nyo ng ID ng COMELEC. O kaya simpleng-simple lang po, ipatawag nyo kaagad dito sa amin sa komisyon. Kung yung mga taong yan na umiikot ay empleyado kuno o kaya dati empleyado ng COMELEC kuno. In fact, ang pinakamaganda pag may mga ganyan po kayong nakaharap, ipa-aresto nyo kaagad. Ipa-aresto nyo kaagad. Ito na po ang magsasabi siya, tutulong kami sa pag-prosecute sa mga tao. In fact po, Bombo Dennis, ang inyo pong lingkod ay may liham na ipapadala dito sa ating National Bureau of Investigation. Hihingi po tayo ng tulong dahil sabihin na natin wala pa namang election period. Sabihin na natin hindi pa naman nagsisimula talaga ang kampanya or whatever. Pero alam niyo po, itong mga ganitong klase hindi dapat pinapabayaan at pinapalagpas. Ayun. Okay, at salamat naman. At dito nyo, unang nabanggit yan, Mr. Chairman, na kayo pala idudulog sa National Bureau of Investigation. Makiki-update din kami about that information. Pero may tanong din ang aking katandem po dito, si Bombo Everly Rico. Bombo Ever? Yes, Chairman Garcia, sa ibang topic naman po, posible pa rin po ba na maisakatuparan ang panukalang hybrid na paraan po ng halalan ngayong naselyuhan na nga po itong kontrata sa Miro para sa automated elections sa 2025 midterm election, Chairman? Ever, maraming salamat sa katanungan. Sa kasalukuyan, in relation sa 2025 elections, mukhang yung pinopropose ng iba na hybrid type of election na kung saan bibilangin ang boto manually at pagkatapos iluhulog sa mga machines at yung transmission ay automated, mukhang hindi po natin kakayanin na. Ako po, gustong-gusto ko sana yan noon, lalo na nung tayo practitioner, Bombo Dennis. Nakikita mo tayo nag-uusap sa mga bagay na ganyan. Pero Bombo Ever, kasi alam nyo, nag-time and motion study tayo. Kayo lang po, tingnan nyo po doon sa ating mga giliw na nakikinig at nanonood, kahit po kayo dyan sa studio. Ang balota po natin, sabihin na nating medyo mahaba-haba ang balota po natin Kung halimbawa po ang kandidatong senador
Bombo Ever ay 70 o 80 na kandidato po yan. Ang gagawin ng teacher, hahanapin muna po Bombo Ever ang titingnan ko alin talaga ang may shade na sa balota. Therefore, titingnan po mabuti ni isa-isa. Tingnan niyo po kung gaano kahaba yon. Hindi po yung 30 seconds lang. Baka po abutin ng mga 2 minutes yung pagtingin lang kung alin na shade. Kasi baka maya-maya dalawa pa lang na shade samantalang isa lang. 12 ibobotong senador. Ibig sabihin, aalamin muna ni teacher, nung chairman ng electoral board, kung yan ay 12 o 13 kasi pag 13, hindi pwedeng ibilang yan bilang boto. Yan po yung senador pa lang. Naandyan po ang congressman, governor, vice governor, sangguniang panlalawigan, mayor, vice mayor, sangguniang bayan o sangguniang panglungsod. Pagkatapos, pag pumunta ka pa sa likod, meron pang party list, titingnan mo isa-isa talaga kung alin doon ang may shade o baka dalawang na shade. So, ibig sabihin po, time and motion study, sa bawat isang balota pa lang, baka po abutin ng 3 hanggang 5 minutes. Isipin niyo po kung ang bumoto ay 1,000 dyan sa mismong presinto. Tayo po pagka nagkagano, baka abutin tayo ng 2-3 araw, hindi pa tayo nakakatapos. So, again, dito po tayo sa ating bagong makina at pangako po natin, commitment natin, ang complete transparency at the same time, doon na po sa machine, pwede na po yung tinatawag na hybrid system. Alright, so next year, hindi pa possible ang hybrid election. By the way po, Chairman Garcia, how about naman po dito sa takbo ngayon ng voter registration for the 2025 midterm elections? Kamusta na po ngayon ang inyo pong ginagawang pagpapatala sa mga botante pa, Chairman? Bombo Ever, Bombo Dennis, tayo'y sobrang natutuwa sa ating mga kababayan. Unang araw pa lamang ng registration, February 12, naka 89,000 na kaagad tayo. First time po yun. Alam niyo po talaga, yan, si Bombo Dennis, lagi po yan nakamasid sa eleksyon dito sa Comelec at sa mga ginagawa natin. Unang araw, hindi nilangaw at napakataas kaagad ng bilang 89,000. Alam niyo po, as of February 24, ay tayo po ay nakaka 650,000 na more or less na nagpaparehistro natin mga kababayan. Ang projection po namin, Bombo Ever, mga 3 milyon na botante ang mapaparehistro natin para sa ating registration mula February 12 hanggang September 30 ay sa kasalukuyan po talaga namang dinadagsa ng mga kababayan natin ang ating mga registration sites at dahil dyan tayo po yung nagpapasalamat sa kanila. Ito naman, Mr. Chairman, kunin ko na rin itong pagkakataon na ito para kunin yung inyong reaksyon doon sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isabay sa 2025 elections yung plebisito para sa charter change. Posible po ba ito o medyo long shot? Paano po ba? Anong take dito ng poll body? Bombo Dennis, kaya po ng Comelec isabay ang plebisito sa 2025 national and local elections. Basta po yun ang magiging kagustuhan ng ating Kongreso bilang isang constituent assembly ng Senado at saka House of Representatives. Basta maisama lang po. In fact po, para sa kaalaman ng mga kababayan natin, Bombo Dennis, hindi po magkakaroon ng karagdagang budget at eksakto kung ano yung budget natin para sa national and local elections, yun na rin ang budget para sa kasama na rin po yan yung plebisito sapagkat ang dagdag lang naman po yung medyo mahahaba pa ng konti yung balota upang maidagdag yung katanungan patungkol sa plebisito. So the most po nahihingin siguro namin at sana po yung maibigay sa atin ay yung maragdagan po natin yung ating ibibigay na allowance sa ating po mga guro, Bombo Dennis, sapagkat again, mas mahaba yung balota, mas may dadagdag ka, medyo mahaba rin yung panahon na ipaglilingkod ng ating po mga guro. Okay. With that, maraming salamat Mr. Chairman dito sa mga ibinahagi ninyo at yung mga lalo na itong recent developments meron tayong mga updates. Thank you so much. Kami patuloy makikipag-ugnayan sa inyong tanggapan at dun sa kampanya natin para sa voters registration. Maraming salamat Mr. Chairman. Maraming salamat Bombo Dennis, Bombo Ever. Mabuhay po kayo, mabuhay ang Bombo Radio. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap natin ang Commission on Elections Chairman, si Attorney George Erwin Garcia.